Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2376, 7 taon. Pumasok din si Lin Feng sa isang portal. Pinalibutan ng mga ilaw ang kanyang katawan at nagpakita siya sa ibang lugar. Nasa harapan niya ang isang figure. Ang tao ay nakatayo doon ng mahinahon. Hindi siya nag-react kay Lin Feng, dahil sa totoo lang hindi ito isang tao, kundi isang painting ng isang tao. Mukhang totoo siya. Bulong ni Lin Feng, humanga sa nakita. Nakasuot ng star robe ang man painting sa harap niya. Bulong niya. Ang paglinang ng isip ay binubuo sa pagkuha ng tunay na sarili. Kinokontrol ng pinakamalakas na cultivator sa mundo ang lahat. Ang Dao ay parang kalikasan. Kapag naintindihan mo ang Dao, malalampasan mo ang kamunduhan, makakawala ka sa chiliacosm ng dakilang tao. Ang pinakamalaki. Pinakinggan ni Lin Feng ang ilusyon na boses na iyon, para itong guro na nagbibigay ng klase. Ayon sa mga alamat, kapag ang mga walang katulad na cultivator ay nagbibigay ng mga klase, maraming hindi kapanipaniwala at halos walang katulad na mga cultivator ang nakikinig sa kanila. Matagal nang nasa Fortune Shrine ang clone ko, at isang walang katulad na saint ang narinig ko tungkol sa Dao. Ang cultivator na ito sa harap ko ay kaakit-akit, bagaman. Mabagal siyang magsalita pero sa ganoong paraan naaalala ko lahat ng sinasabi niya. Bulong ni Lin Feng. Ang cultivator ay napakalakas. Siya ba ay isang Diyos? Nakasuot siya ng star robe at habang nagsasalita siya ay patuloy niyang ginagalaw ang kanyang mga kamay. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol kay Dao. Ang Celestial Dao ay misteryoso at mahirap unawain, lalo na para sa akin dahil ang aking paglilinang ay iba sa lahat. Nagsasanay ako ng kultibasyon sa ibang paraan. Bulong ni Lin Feng, na nakatitig sa pininturahan na cultivator. Siya ay gumugol ng maraming oras kasama ang manghuhula, at marami na rin siyang nabasang mga libro. Marami siyang alam, ngunit alam din niya na ang kanyang paglilinang ay ganap na naiiba sa ibang tao. Ngunit marahil ang lahat ay magiging pareho sa huli. Nagpatuloy si Lin Feng sa pakikinig sa malakas na cultivator. Nabihag siya. Sa pagkakataong ito, ang layunin ng pagsusulit ay subukan ang kanilang mga kakayahan sa pag-unawa. Ang unang pagsubok ay tungkol sa lakas, ngunit ito rin ay tungkol sa kung ano ang pag-aari ng mga tao. May kalamangan ng mga sinuwerte o may mamahaling bagay. Sa pagkakataong ito, walang silbi ang mga bagay na iyon. Celestial Dao. Naiintindihan niya ang mga bituing Celestial Dao. Ang kanyang lakas ay binubuo ng mga bituin kasama ng Celestial Dao, kaya kinokontrol niya ang mga bituin. Sinuri si Lin Feng. Siya ay nabihag at nakatutok. Hindi niya alam kung bakit, pero nakatitig siya sa cultivator. May sarili akong mundo, kaya kong kontrolin ang lahat ng uri ng lakas. Naiintindihan ko ang napakarami sa kanila. Buhay, kamatayan, mabilis, mabagal, ang 5 elemento, lakas ng pagsumpa, at iba pa. Magagawa ko rin ang anumang uri ng lakas na magsama-sama sa sarili kong Celestial Dao. Ito ang paraan kung paano ako makakalikha ng mga panahon sa aking mundo at palitawin sila kahit kailan ko gusto. Ibig sabihin sa mundo ko, isa na akong mababang antas na saint. Iyon din ang dahilan kung bakit kaya akong pumatay ng mababang antas na mga saint sa labas ng mundo. Ang pagpatay sa kanila sa sarili kong mundo ay napakadali. Sa labas ng mundo, dapat akong maging half-saint, ngunit espesyal ang katawan ko, naisip ni Lin Feng. Lumipas ang oras. Pagkalipas ng 4 na buwan, may dahan-daang lumabas sa kabilang panig ng isang bituin. Ito ay isang babae. Kakaiba. 4 na buwan lang ang ginugol ko dito, at ngayon isa na akong mababang antas na saint. Ilang taon na ako sa mundong ito, ngayon lang ako nagpalipas ng 4 na buwan dito at ako ay naging isang mababang antas na saint. Napakahusay. Naisip ni Xiaoyin. Siya ay yumuko sa harap ng bituin at sinabi. Maraming salamat, guro, sa pagpapakita sa akin ng landas tungo sa kaliwanagan. Naunawaan ni Xiaoyin na kung wala ang napakalakas na cultivator na iyon, hindi siya kailanman makakausad ng ganoon kabilis. Siyempre, umunlad siya dahil mayroon din siyang mahusay na komprehensibong mga kakayahan, kaya't siya ay nakalusot sa loob lamang ng 4 na buwan. Siya ay lubos na masaya. Sa antas ng mga saint, ang paglusot ay isang bagay na napakahirap, dahil ang distansya sa pagitan ng iba't ibang mga layer ay kasing layo ng langit at lupa. Ang ilang mga tao ay hindi kailanman nakalusot, at natigil sa parehong antas ng paglilinang sa loob ng mahabang panahon. Maraming tao ang nakaunawa sa Celestial Dao at pagkatapos ay naging mga saint, ngunit marami sa kanila ay hindi kailanman nagawang pagsamahin ang kanilang sariling lakas kasama ng Celestial Dao. Ngayon, nalampasan niya ang hindi kapani-paniwalang paghihirap na iyon. Upang malampasan ang kamunduhan at makamit ang kabanalan. Sa madaling salita, upang maging isang saint, kailangang maunawaan ng mga tao ang Celestial Dao. Pagkatapos, maaari silang lumikha ng mga pag-atake ni saint gamit ang Celestial Dao. Ngunit ang mga saint sa antas na iyon ay mayroon lamang napakapangunahing kaalaman sa Celestial Dao, kaya hindi nila ito magagamit sa pinakamainam na paraan. Kaya nga tinawag silang half-saints. Ang mababang antas na mga saint ay sa wakas ay makakasama ang kanilang lakas kasama ng Celestial Dao. Nagsimula talaga silang maging isa sa Celestial Dao. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga pag-atake ng mababang antas ng mga saint ay mas malakas kaysa sa mga pag-atake ng mga half-saints. Madaling sirain ng mga low-level saints ang half-saints, ngunit may mga kakaibang tao, tulad ni Lin Feng.
Sa sarili niyang mundo, isa na siyang mababang antas na saint, kaya naman kasing lakas ng mga pag-atake ng mababang antas ng mga saint. Dahan-daang naglakad si Xiaoyin pasulong. Iniisip niya kung ano ang mga susunod na pagsusulit. Nakapasa na siya sa 2 pagsubok, at medyo kinakabahan. Ano ang mangyayari kung naipasa niya ang lahat ng pagsusulit? Sa ikalawang pagsusulit, bigla siyang may naintindihan at naging isang mababang antas na saint. Talagang naging sulit ito. Makalipas ang 3 taon, may ibang lumabas. Si Zhu Shenyan iyon. Humagalpak siya ng tawa at nagpako star strength. Haha, ang galing. Ito ba ay gantimpala mula sa aking ninuno? Sigaw ni Zhu Shenyan. Napakasarap sa pakiramdam. 3,000 taon na siyang natigil sa cultivation level na iyon, at ngayon ay nakalusot na siya sa wakas. Inangat niya ang ulo niya at naglabas ng star strength. Magagawa kong magsagawa ng mas maraming pasabog na pag-atake sa hinaharap. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Sabi niya, nagtataka ako kung lumabas na ba si Brother Mo Fang o hindi. Dapat okay lang siya. Tama, ipagpapatuloy ko at tingnan kung ano ang susunod na pagsubok. Kalmadong nakatayo pa rin si Lin Fang sa likod ng malakas na cultivator. Kasabay niya ang pagbulong niya. Umalangaw ang kanyang boses kasabay ng boses ng malakas na cultivator, na parabang naging bahagi siya nito. Lahat ng nasa paligid niya ay naging itim. Ang kapaligiran ay napuno ng lakas ng kamatayan. This time, wala siya sa sarili niyang mundo, nasa labas siya. Sa tabi ng lakas ng kamatayan, mayroong lakas ng buhay. Mayroon ding lakas ng apoy, lakas ng demonyo, at higit pa, lahat ng uri ng lakas. Siya ay nagsasalita at ang kanyang boses ay umaalingaw sa parehong bilis ng celestial daw. Si Lin Fang ay gumawa ng mahusay na pagsisikap upang makamit ang lahat ng ito. Nakatutok siya, masaya na magkaroon ng ganoong pagkakataon. Nais niyang magtagumpay sa labas ng mundo, hindi lamang sa sarili niyang mundo. Ngayon, naiintindihan niya ang higit pa at higit pang mga bagay na makakatulong sa kanya sa hinaharap, maging sa mga tuntunin ng lakas ng Diyos. Ang paglinang ng isip ay binubuo ng pagkuha ng tunay na sarili. Sa pinakamataas na antas ng cultivation, makokontrol mo ang mundo. Bulong ni Lin Fang. Naisip niya kung ano ang magiging buhay sa hinaharap, kung saan hindi na niya kakailanganing gumamit ng Saint's weapons para patayin ang mababang antas ng mga Saint. Lumipas ang oras. Sa makadiyos na libingan, 5 o 10 taon, ay napakaikling panahon. Ang Star Area ay isang makasaysayang lugar. 5 taon, 6 na taon, lumipas sa isang kisap mata. Sa wakas ay lumabas si Lin Fang. Nakapasa siya sa pagsusulit. Actually, mas maaga pa sana siyang lumabas, pero masaya siyang nakikinig sa teacher. Iyon ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Nakatayo si Lin Fang sa mabituing landas. Mukha siyang masaya, relaxed, at magaan ang loob. Kung mayroon mang naroon, matutukoy nila kaagad ang antas ng paglilinang ni Lin Fang. Mababang antas na saint. Lumipas ang 7 taon. 7 taon. Napabuntong hininga si Lin Fang. Masyadong mabilis ang paglipas ng oras sa naturang mga antas ng paglilinang. Sa totoo lang, medyo mabilis na siya, maraming tao ang nangangailangan ng 10,000 taon, o kahit 100,000 taon, para maging tunay na mga saint. Hindi katakataka na ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay nagiging mas mahirap sa paglipas ng panahon. Si Lin Fang. Ang mga tao ay madalas na natigil sa parehong antas ng paglilinang sa loob ng libu-libong taon. Naabutan sila ng mga mas bata na mas matalino kaysa sa kanila, at ang mga nakababata ay naging mas malakas kaysa sa mga matatandang tao. Mayroong maraming mga halimbawa ng gayong mga cultivator. Ang pinakamasama para sa kanila ay kapag ang ilang mga matatandang tao ay hinamak ang iba dahil sila ay mas malakas, at pagkatapos ay lumipas ang oras at ang mga taong iyon ay naabutan sila. Ngayon, sa labas ng mundo, ako ay isang mababang antas na saint. Naiintindihan ko ang maraming uri ng pangunahing lakas, pinagsama ko ang mga ito kasama ng celestial daw. Kahit na wala akong advanced na pangunawa, ang pagpatay sa mga mababang antas na saint ay napakadali na para sa akin. Gayunpaman, magiging mahirap pa rin na patayin ang mga mababang antas ng mga saint na may advanced na pangunawa, o may mga hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga diskarte ng saint, maaari pa rin silang maging mahirap na kalaban. Naiintindihan ni Lin Fang ang maraming uri ng lakas, ngunit kung ang isang tao ay nakakaunawa ng isang uri ng lakas na mas mahusay kaysa sa kanya, kung gayon siya ay nasa ilalim pa rin ng pressure. Siyempre, sa hinaharap, magpapatuloy siya sa pag-aaral at sa gayon ay maiiwasan niya ang gayong mga sitwasyon. Nagtataka ako kung ano ang susunod na pagsubok. Nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2377, Hayop ng Diyos. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad sa daan. Ang liwanag ng mga bituin ay patuloy na sumisikat sa kanya. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at bamulong. Iyan ba ang mundo ng Diyos? Ang libingan ay isang lugar kung saan inilalagay ang mga patay. Ito ba ay isang libingan? Bakit ang mga taong may sapat na puntos ang tanging pinahihintulutan dito? Mayroon bang partikular na bagay? Pagkaraan ng ilang oras, nakita ni Lin Fang ang ilang taong kilala niya. Sina Zhu Shenyan at Xiaoyin. Zhu Shenyan. Sigaw ni Lin Fang. Tumingon si Zhu Shenyan at ngumiti. Mo Fang, nakapasa ka rin sa pangalawang pagsubok. Oo, tumango si Lin Fang at tumingin kina Zhu Shenyan at Xiaoyin.
May 9 na figure sa harap nila, lahat sila ay mga hayop. Ano yan? Tanong ni Linfang. Iyon ba ang ikatlong pagsubok? Ang ikatlong pagsubok. Tumpak talaga ang Diyos na iyon. Ang pagsubok ay talagang napakahirap. Ang pagiging isang mababang antas na saint ay mahirap, ngunit ang pagsubok na ito ay mas mahirap. Ang mga hayop na iyon ay ang 9 na hayop na sinakyan ng mga Diyos noong mga araw, lahat sila ay mababa ang antas na mga saint, at napakalakas. Nakalusot lang kami. Paano natin sila labanan? Ang lahat ng nakipaglaban sa mga hayop na iyon ay napunta sa kalunos-lunos na kalagayan nitong mga nakaraang taon. Sinabi ni Zhu Shenyan kay Linfang. Napakahirap. Nababaliw na ako. Nang marinig ni Linfang si Zhu Shenyan, nagulat siya. Ang mga halimaw na iyon ay lahat ng mababang antas na mga saint, at si Zhu Shenyan ay nagrereklamo, na nangangahulugang ang mga hayop na iyon ay talagang napakalakas. Pinalaki sila ng mga Diyos. Wala kang kakayahan at ignorante, parang palaka sa balon. Alam mo ba kung ano ang naghihintay sa iyo kung makapasa ka sa pagsusulit? Pero nandito ka at kumukuha ng pagsusulit na ito ngayon. Sabi ng isang boses. Isa itong halimaw, ang ikatlong mata nito ay kumikinang sa liwanag. Tumingin siya ng masama at tumingin siya kay Zhu Shenyan ng masama. Ito ang pagsusulit ng kanyang master, kung nakapasa silang lahat, then. Unfortunately, alaga lang siya ng master niya, hindi siya maka-exam, hindi siya qualified. Ngunit kahit na sa ganoong paraan, kailangan niyang seryosohin ang kanyang tungkulin at subukang mabaigo ang mga tao. Ang 2 taong iyon ay dumating ng maaga, ngunit hindi sila nakipagsapalaran. Kung hindi, napatay na sila ng mga hayop. Hayop ka, bantayan mo yung mga salita mo. Huwag mo akong kausapin ng ganyan, supling ako ng Diyos. Miyembro ako ng Giant Gods Clan. Galit na sigaw ni Zhu Shenyan. Sa mga taong iyon, patuloy siyang pinagtatawanan ng mga hayop, na labis siyang ikinainis. Nagmula, ang lahat ng mga Diyos ay may maraming inapo. Kahit na talagang inapo ka ng Diyos, dapat ay galing ka sa isang kaawa-awang bahagi ng pamilya, sigurado akong hindi mo pa nakita ang Diyos. Unlike me, na sinundan siya ng matagal sa digmaan. Pagmamalaki ng halimaw, ikinukumpara niya ang kanyang sarili kay Zhu Shenyan. Nakakatawa. Hindi lang kami ang nag-exam. Dati, half saints pa tayo tapos ngayon nakalusot. Ikaw ay isang mababang antas na saint. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga examinees na mababa ang antas ng mga saint noon ay nakikipaglaban na ngayon sa mga matataas na antas na hayop na mas malakas na nilalang kaysa sa iyo. Malamig na sigaw ni Zhu Shenyan. Bastos. Sigaw ng halimaw, na galit na galit. Halika rito, dudurugin kita. Nahihiya ka ba sa galit? Sagot ni Zhu Shenyan, malamig na ngumiti. Sinabi niya kay Linfang. O Fang, maaari lang silang lumipat doon sa harap. Kaya naman, kapag sinubukan mo, kung hindi mo kayang lumaban sa kanila, makakabalik ka kagad, hindi nila tayo mahawakan dito. Kailangan mong talunin ang 9 na hayop para makapasa sa pagsusulit. Tanong ni Linfang, nakatitig sa mga hayop. Masyado silang malakas. Hindi, teritoryo natin ang tinatahak natin. Kung makalampas ka sa amin, saka ka pumasa, pero binabalaan kita, gagawin namin ang lahat para patayin ka, kaya mag-ingat ka. Malamig na sabi ng isang halimaw. Ang halimaw ay nakasuot ng puting damit habang sa kanyang anyo ng tao, siya ay mukhang napakasama. Hindi ka maaaring mag-teleport dito, bawal ito, kaya mag-ingat ka. Sabi ni Xiao Yin kay Linfang. Oo, hindi mo kaya, kahit ang goal ay makalusot lang, sobrang hirap. We tried a myriad of times, muntik na kaming mamatay. Ang mga halimaw na iyon ay mayabang, ngunit sila ay talagang hindi kapani-pani walang malakas. Sabi ni Zhu Shenyan kay Linfang ng telepatiko. Gumamit siya ng telepathy dahil ayaw niyang isipin ng mga halimaw na mahina siya. Susubukan ko, sabi ni Linfang. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Gaano kalakas ang mga halimaw na ito? Ang unang pag-atake ng lobo ay ang pinaka-nakakatakot, kinokontrol niya ang lakas ng hangin, napakabilis niya. Huwag mong hayaang maabot ka niya. Sabi ni Zhu Shenyan. Sige. Sagot ni Linfang. Siya flash forward at pinakawalan Chi na pumuno sa hangin. Naiintindihan din niya ang lakas ng hangin, kaya pinagsama niya ito sa celestial daw. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng impresyon si Linfang na siya ay bahagi ng kalikasan, siya ang celestial daw mismo. Napaungol ang lobo, nakatitig kay Linfang. Mukha siyang nakakatakot at masama. Binabalaan kita, huwag gumamit ng saint's weapons, baka lalo kang magdurusa. Sabi ng figurang nakasuot ng puting damit. Nagulat si Linfang ngunit tumango. Sans armas. Ang mga hayop na iyon ay pag-aari ng isang hindi kapani-paniwalang Diyos, hindi ba't mayroon silang mga sandata? Si Linfang ay nanatiling mapagbantay. Si Zhu Shenyan ay napakalakas, lalo na dahil siya ay naging isang mababang antas na saint, ngunit ang mga halimaw na ito ay muntik na siyang mapatay. Hindi ka pa rin umaatake. Sabi ni Linfang, dahan-daang naglakad pasulong. Nakatitig sa kanya ang mga halimaw, lalo na ang lobo. Hulaan ni Linfang na ang lobo na iyon ay walang awa. Sa wakas, gumalaw ang lobo, napakabilis na mahirap sundan siya ng mata. Kinokontrol niya ang hangin, na isang pangunahing enerhiya, at siya ay isang mababang antas na saint, kaya ang lakas ng hangin niya ay sumanib sa celestial daw.
Ang lobo ay napakabilis salamat sa kanyang lakas ng hangin. Mahirap isipin. Pinipot din ni Linfang ang lakas ng hangin. Ang kanyang figure ay gumagapang sa kalangitan. Pag-ilog ang kanyang trajectory, sinusubukang iwasan ang lobo. Nako, gusto niyang iwasan sila at makalaya ng ganoon. Naisip ni Zhu Shenyan. Si Mufang ay baliw. Imposibleng makatakas mula sa mga halimaw na iyon. Ito ay kinakailangan, sa kanyang opinyon, upang pag-aralan ng mga ito ng mabuti, at pagkatapos ay lumipat. Gaya ng inaasahan, dumaan si Linfang, at sinundan siya ng lobo. Ilibing, sigaw ng isang matandang hayop. Tinakpan ng lupa si Linfang. Kinokontrol ng mga hayop ang pinakapangunahing uri ng lakas, at lahat sila ay napakalakas. Dalubhasa sila sa isang uri ng lakas. Ang kumokontrol sa lakas ng lupa ay maaaring gumamit ng lupa ayon sa gusto niya. Gayunpaman, mahirap na makabisado ang isang uri ng lakas hanggang sa pagiging perpekto. Sumabog ang lupa. Si Linfang ay naliligo sa mga ilaw ng espada, tila kaya niyang maputol ang anuman. Inilipat ng lobo ang kanyang mga kuko patungo sa ulo ni Linfang. Napakabilis niya, hindi ka panipaniwala. Mabagal, sabi ni Linfang. Agad na naging mabagal ang lahat sa paligid niya. Napakalakas ng batang lalaki. Natigilan ng mga hayop nang makita nila iyon. Kinokontrol ni Linfang ang tatlong orihinal na uri ng lakas na bumalik sa kanilang pinagmulan. Hangin, espada, at pagbagal. Tatlong orihinal na uri ng lakas, at si Linfang ay isang mababang antas na saint. Natagpuan ng mga hayop si Linfang na talagang malakas. Ang gayong gawain ay hindi naging madali. Kung hindi gaano maraming tao ang maiipit bilang half-saints. Mas mahirap itong makamit gamit ang ilang uri ng lakas. Ito ay naging mas komplikado sa paglipas ng panahon, lalo na para sa mga nais na makabisado ang isang uri ng lakas sa sukdulan. Nang makamit nila iyon, sila ay naging mataas na antas na mga saint. Ang mga ganitong cultivator ay talagang nakakatakot dahil kapag ang isang cultivator ay nagawang maunawaan ang isang uri ng lakas sa pinakamataas na antas nito, ang kanilang mga pag-atake ay talagang naging malakas. Ang mga nakakaunawa sa ilang uri ng lakas ay mas nakakatakot. Ang dahilan kung bakit naiintindihan ni Linfang ang ilang uri ng orihinal na lakas ay ang kanyang partikular na katawan, ang kanyang Diyos na si Dao, at ang kanyang sariling mundo. Sa makatuwid, hindi ganoon kahirap para sa kanya na maunawaan ang ilang uri ng lakas. Gayunpaman, ang pag-abot sa kanilang buong antas ay magiging mahirap. Ang isang uri ng orihinal na lakas ay ganap na naiiba sa abstruse energies o Dao. Maaari silang gumamit ng orihinal na lakas upang lumikha ng mga diskarte ni Saint. Bumagal ang takbo ng lobo at malamig na tumingin kay Linfang. Iniluwa niya ang matatalim na talam kay Linfang, bawat talam ay naglalaman ng nakakatakot na lakas ng hangin. Humihip ang hangin habang nagawa niyang basagin ang mabagal na lakas. Gayunpaman, ayaw ni Linfang na lumaban sa kanya. Nagpatuloy siya sa pasulong. Naglabas siya ng mas malakas na hangin at naging isang sinag ng liwanag. Saan ka pupunta? Biglang naramdaman ni Linfang ang isang nakakatakot na mabigat na lakas na bumagsak sa kanya. Kumalabog ang kanyang puso. Ito ay purong lakas ng lupa. Sa antas ng paglilinang na iyon, mas mabuting huwag masaktan ang sinuman. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2378, mahirap mag-break. Ang orihinal na lakas ay pinagsama-kasama ng Celestial Dao, ito ay halos hindi nakikita at hindi nahahawakan. Naramdaman ni Linfang kung gaano kakilakilabot ang enerhiya. Mabigat ang pakiramdam niya. Kumalat sa hangin ang mga tunog ng sipol. Lumipat ang lobo patungo sa kanya, nagawa niyang makawala sa mabagal na lakas ni Linfang. Kung hindi na-control ni Linfang ang mabagal na lakas, hindi niya magagawang makipagkompetensya sa lobo. Isang malakas na hangin ang umihip. Ang ilang mga windblades ay lumipat patungo kay Linfang, ang hangin ay naging isang bagyo. Naglabas si Linfang ng nakakatakot na sword energy na humiwas sa kapaligiran sa paligid niya. Pahinga. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang god sword ay tumama sa lahat ng bagay sa paligid, lumitaw ang mga bitak. Gayunpaman, isang mas mabigat na lakas ang nagpahirap sa kanya habang ang isang unggoy ay tumakbo patungo sa kanya. Sa bawat paghakbang ng unggoy, mas lalo pang nadidiin si Linfang. Kung siya ay isang ordinaryong cultivator, siya ay sumabog. Isang napakalaking kamay na nagburra sa kalangitan ang lumitaw sa itaas ni Linfang at bumaba, na naglalaman ng napakalakas na lakas. May impresyon si Linfang na pasan niya ang mundo sa kanyang mga balikat. Kung maabot siya ng kamay na iyon, madudurog siya sa putik. Mabagal. Inilabas ni Linfang ang mabagal na lakas. Pinagsama niya ito sa Celestial Dao ng labas ng mundo, at ang kanyang mga enerhiya ay naging mas malakas. Naging mabagal ang lahat sa paligid niya. Bumalik si Linfang. Siya ay naging isang sinag ng liwanag. Umatras siya sa kinaroroonan niya kanina. Halos umabot na sa kanya ang atake ng lobo. Napakalakas ng mga halimaw na iyon. Tsaka 3 lang silang umatake. Yung iba wala man lang nasubukan. Ang lobo lang ang nagtangka na patayin ako, yung iba ay walang sinubukan, baka isipin nila na mahina ako para makapasa sa pagsusulit, kaya nanood na lang sila sa gilid. Kung sabay nilang inatake si Linfang, iba sana ang mga pangyayari, mas mapanganib pa. Tumingin si Linfang sa kanila, namangha siya. 3 halimaw lamang ang umatake sa kanya at nakaramdam siya ng matinding pressure.
Gaano kaya kakilakilabot kung ang iba ay umatake din sa kanya? Mo Fang, ano sa tingin mo? Tanong ni Zhu Shenyan kay Lin Fang. Malakas sila. Napakalakas ng mga halimaw na iyon. Ang pagpasa sa pagsusulit na ito ay magiging napakahirap. Bulong ni Lin Fang. Hindi naman nila sinabing isa-isa ang exam. Baka magkapit-bisig tayo. Sabi ni Zhu Shenyan. Nagulat si Lin Fang, magkapit-bisig. Ito ay isang magandang solusyon. Ang problema lang ay, kung silang tatlo ay magkapit-bisig, magkakaroon sila ng pagkakataong makalusot, ngunit malamang na hindi lahat. Xiaoyin, ano sa tingin mo? Tanong ni Zhu Shenyan kay Xiaoyin. Pwede tayong magkapit kamay. Pero isa lang sa amin ang makakalampas. Sino? Pero, sabi ni Xiaoyin. Mukha siyang kinakabahan. Kung ang isa sa kanila ay nakalusot, ibig sabihin ay nakapasa sila sa pagsusulit. Tatlo sila, sino ba naman ang papayag na may makalusot? Mas malakas si Mo Fang kaysa sa akin. Kaya ko siyang bitawan, lalo na't kontrolado niya ang mabilis na lakas, mas marami siyang pagkakataon na magtagumpay. Sabi Zhu Shenyan. Hindi ako nag-iisa ng pagkakataon, sa bagay. Kung makakatulong ako sa isa o dalawang tao, bakit hindi? Xiaoyin, kung sa tingin mo kaya mo, walang problema. Kaya ko rin kayong palampasin. Nagulat si Xiaoyin. Tunay na bukas palad si Zhu Shenyan, handa ba siyang pabayaan sila? Sige, dahil handa kang tumulong, maaaring subukan ng isa sa amin minsan, at ginagawa namin ang aming makakaya upang tulungan ng isa't isa. Tignan natin kung sino ang maswerte. Sabi Xiaoyin. Walang pakialam si Zhu Shenyan. Sige, isang tao, isang pagsubok. Sa ganoong paraan, maaari ding subukan ni Zhu Shenyan. Isang tao, isang ikot, ang dalawang tulong. Kung may magtatagumpay, tinutulungan namin sila hanggang sa wakas. Sabi ni Lin Fang. Si Zhu Shenyan ay handang tumulong sa kanila at isakripisyo ang kanyang sarili. Si Lin Fang ay hindi makasarili, at si Zhu Shenyan ay malakas din. Kung matutulungan niya siyang makalusot, ikalulugod niyang gawin ito. Mabuti. Susubukan ko muna. Sabi ni Xiaoyin, dahan-daang naglakad pasulong. Desidido siya, hindi nakakagulat na naabot niya ito sa buhay, lalo na bilang isang babae. Naisip ni Lin Fang. Hinangaan niya si Xiaoyin, determinado siya. Si Lin Fang at Zhu Shenyan ay nanatili sa kanyang tabi. Sa tingin mo mas magiging madali kung magkapit kamay kayo. Sabi ng lobo, kumikinang ang mga mata. Malamig siyang tumingin sa kanila, pagkatapos ay sinabi niya sa mga halimaw na nasa likuran niya. Mga kaibigan, kung wala kayong gagawin sa pagkakataong ito, makakatakas ang mga taong iyon, nakakahiya. Paano natin hahayaang makaalis ang ilang maliliit na insekto? Tumingin ang mga hayop kay Lin Fang at sa iba pa. 3 taong magkahawak kamay, ano? Gagamitin kita ng mabilis na lakas. Sabi ni Lin Fang kay Xiaoyin ng telepath. Bigla siyang naging mas mabilis. Talagang malakas si Mo Fang. Naiintindihan niya ang parehong mabilis at mabagal na lakas. Mamaya, kapag siya ay naging isang mataas na antas ng Saint, kung gagawin niya ang dalawang enerhiya na magkasama, siya ay direktang magiging isang walang katulad na Saint. At kapag ang mabilis at mabagal na lakas ay perpektong pinagsama, maaari mo ring maimpluwensyahan ang oras. Narinig niya na kapag ang mabagal at mabilis na lakas ay umabot sa pagiging perpekto, ito ay naging oras. Sa loob ng 7 taon na ito, higit pa sa kanya ang nagawa ni Lin Fang. Sil. Biglang sabi ni Xiaoyin. Bigla, ang kapaligiran ay natatakpan ng mga enerhiya ng yelo sa paligid niya. Tara na, sigaw ni Xiaoyin ng napakalakas. Siya ay handa at kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Sinundan siya ni Lin Fang at Zhu Shenyan. Gotcha. Nabasag ng malakas ang yelo. Binuksan ni Xiaoyin ang kanyang bibig at naglabas ng nakakatakot na soundwave energies. Siya rin ay isang henyo. Naunawaan din niya ang higit sa isang orihinal na enerhiya. Mabilis. Bumilis si Lin Fang at ang dalawa pa. Tumigil ka, sigaw ng isang tao. Pinalibutan sila ng tubig. Pagsikip ng tubig. Natigilan si Xiaoyin, pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng tubig, hindi na siya makagalaw ng ganoon kabilis. Nag-flash forward siya at naglabas ng fire energies. Bigla siyang naliligo sa apoy. Ang lakas naman ng baby girl. Nakapagtataka, naiintindihan niya ang tubig, apoy, at lakas ng soundwave, 3 orihinal na uri ng lakas, at ginawa niya silang lahat na pinagsama kasama ng celestial daw upang maging isang mababang antas na saint. Sabi ng hayop na nakasuot ng puting damit. Nagulat siya. Si Xiaoyin ay talagang pambihira. Isang napakalaking kamay ang gumalaw patungo kay Xiaoyin. Sil. Gusto ni Xiaoyin na isara ang kapaligiran, ngunit ito ay walang silbi. Kahit anong gawin niya, hindi siya makatakas. Papunta na ako, sabi ni Lin Fang, kumikislap patungo sa kanya. Isang nakakatakot na mapangwasak na lakas ang sumulong ng may hindi matitinag na kalooban. Sumabog ang dambuhalang kamay. Si Xiaoyin ay nakinabang sa pagkakataon at sumulong. Hindi ka makakalabas. Sigaw ng isang halimaw. Pinalibutan ni Chi si Xiaoyin, at ang hayop na nakasuot ng puting damit ay nagpakawala ng umuungol na unos na lumipat patungo kay Xiaoyin at marahas na itinulak siya pabalik. Nabigo kami, bumalik. Lumipat pa atras sina Lin Fang at Zhu Shenyan. Gaano kalakas? Wala akong kahit isang pagkakataon. Kami ay naging mababang antas na mga saint, ang mga hayop na iyon ay mababa ang antas ng mga saint sa loob ng maraming taon.
hindi tayo magkakaroon ng kahit isang pagkakataon. Pinaglalaroan lang nila tayo. Pwede pa nila tayong patayin kung gusto nila. Sabi ni Xiaoyin. Nasiraan siya ng loob. Napakahirap noon. Oo, bukod sa lobong iyon, ang iba ay maawin. Sabi ni Linfang. Napansin niya iyon. Ang iba pang mga hayop ay napakalakas, ngunit hindi nila sinubukang patayin ang mga ito, at sila ay mas malakas. Pagkatapos noon, sinubukan din ni Linfang at Zhu Shenyan ngunit nabigo silang lahat. Nagawa ni Linfang na pumunta ng mas malayo kaysa kina Zhu Shenyan at Xiaoyin, ngunit nabigo rin siya sa huli. Siyempre, hindi ginamit ni Linfang ang kanyang buong lakas, hindi ito ang tamang oras. Gusto niyang suriin muna ng mga hayop ang kanyang lakas batay sa kanyang ginagawa, gusto niyang masanay sila, at pagkatapos ay gagamitin niya ang kanyang buong lakas. Lumipas ang panahon, lumipas ang 2 taon. Nagpatuloy sila sa pagsubok sa loob ng 2 taon, at wala ni isa sa kanila ang nakalusot. Sa loob ng 2 taon na iyon, may dumating pa, si Liao Fang, ang mamamana. Paulit-ulit silang magkahawak kamay, ngunit sa bawat pagkakataon ay nabigo sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2399, Breaking Out. Phew. Galit na tiningnan ni Liao Fang ang mga hayop. Sabi niya, napakalakas ng mga halimaw na iyon. Kahit na sila ay mababa ang antas ng mga saint na katulad natin, hindi sila maaaring masaktan ng ating mga pag-atake, kaya hindi tayo maaaring magdulot ng banta sa kanila. Sa makatuwid, kung gusto nating lumaya, kailangan nating gumawa ng panlilinlang. Gayunpaman, ang mga saint na iyon ay may ilang hindi kapanipaniwalang mga spell, kaya ang paggamit sa panlilinlang ay mahirap din. Masyadong mahirap ang pagsusulit na ito. 4 lang kaming tao, kung 9 kami, mas maganda. Sabi Xiaoyin. 2 taon na silang sumubok. Para sa gayong malalakas na cultivator, ang 2 taon ay wala, ngunit sila ay patuloy na nakikipaglaban sa loob ng 2 taon at natural na naging mas malakas. May tao. Biglang umihip ang malakas na hangin mula sa likuran nila. Tumingon si Linfang at ang iba pa at nakakita ng isang tao. Para siyang Buddha, naliligo sa mga ilaw ng Buddha. Nagulat si Linfang. 9 years, nakalabas na rin ako. Dahan-daang dumating si Kongming, lumutang siya sa tabi ni Linfang at sinulyapan siya na parabang sinusubukan niyang makita siya. Ha? Nagulat si Linfang. Sinabi ni Kongming kay Linfang ng telepatiko. Noon, sa panahon ng pagpupulong ng kontinente ng 9 na ulap, si Chu Chunqiu, ikaw, at ako ang pinakamagaling. Alam kong mararating ninyong lahat ang mga ulap balang araw, gayunpaman, hindi ko inakala na ang una ay mananatiling una sa buong panahon. Ngayon, una ka pa, naging mababang antas ka rin bago sa amin. Nakilala ako ni Kongming. Nagulat si Linfang. Makikilala siya ni Chu Chunqiu, makikilala rin siya ni Kongming, paano? Ang mga lalaking iyon ay hindi ka panipaniwala. Nabalitaan ko na dinala ka ng Fortune Shrine sa Buddha Shrine. Pagkatapos ng pagpupulong ng kontinente ng 9 na ulap, maswerte ako, nakilala ko ang mga tamang tao at natagpuan ko ang mga tamang bagay. Ayun, naging malakas ako. Pero napakalakas mo rin, pareho pa rin tayo ng cultivation level. Sagot ni Linfang, na telepati ko rin. Sina Kongming at Chu Chunqiu ay parehong hindi ka panipaniwalang cultivator. Nasaan si Zhou Rongman? Ano ang ginagawa niya noong mga araw na iyon? Ang swerte mo in a way, ako ay mapalad din sa aking sariling paraan. Hindi dahil sa may bawal kang katawan ay mas mabilis kang makapag-ensayo kaysa sa akin kumbaga. Sabi ni Kongming. Sa mga araw na ito, ang kanyang katawan ay naging napakalaki, ang kanyang chi at lakas ay naging napakalakas din. Sinaunang monghe, ang 9 na hayop na iyon ay dating mga hayop ng mga Diyos, napakalakas nila. Sinubukan naming kumawala ng 4, ngunit nabigo kami. Ngayon, 5 na kami. Tingnan natin kung gagana iyon. Sabi ni Zhu Shenyan kay Kongming. Tinawag pa niyang sinaunang monghe, si Kongming. Mga pinakamagandang saint. Tumingin si Kongming sa kanila at ngumiti. Alam ko ang husay ng Great Vajra Body Mantra Saint. Ito ay kapaki-pakinabang laban sa mga hayop. Mahusay na Vajra Body Mantra. Nagulat naman yung iba. Sinaliksik ng mga Buddhist monghe ang 6 na malalaking dibisyon sa gulong ng karma. Alam nila ang maraming mantra. Ang Buddha Shrine ay isa sa 3 pinakamakapangyarihang shrine, misteryoso at hindi maarap. Sila ay umiral mula pa noong sinaunang panahon. Noong mga araw, tinawag silang Countless Shrine. Mahusay na monghe, atake. Tumiti si Xiaoyin. Pinagdikit ni Kongming ang kanyang mga palad, habang siya ay nakalutang sa hangin. Pinaliwanagan ng mga gintong ilaw ang paligid nila. Isang dambuhalang body ang lumitaw, isang daangzang ang taas. Siya ay umaawit ng mga mantra sa isang kahangahangang boses ng Brahma. Ang halos ng Buddha ay lumiwanag sa 9 na hayop. Biglang nagmulat ng mata ang mga halimaw at malamig na tumingin sa kanya. Ang lobo ay mukhang galit na galit at sinabi. Ang monghe na iyon ay dapat mamatay. Ang gintong body ay nagpatuloy sa pag-awit, ang mga soundwave ng mantra ay bumalot sa mga hayop. Tumitaw sa likod nila ang mga ilusyonaryong gintong Buddha. Gaano kalakas? Ang lakas ba ng body na iyon ay isang orihinal na uri ng lakas? Marahil ang Buddha Shrine ay napakalakas dahil sa kanilang orihinal na uri ng lakas. Sa celestial daw at sa lakas na pinag-aralan nila sa mga kasulatang Budista, napakalakas nila.
Ayon sa mga alamat, ang Buddha Shrine ay may hindi kapanipaniwala at mahiwagang mga saint na kasulatan ng Bodhi Saints. Ang mga Buddhist cultivator ay may hindi kapanipaniwalang mga mapagkukunan. Tara na, sabi ni Lin Feng. Nagbago ang mga ilaw ng Buddhist, sinabi ni Lin Feng. Mananatili ako sa harapan. Kung Ming, manatili ka sa gitna. Xiao Yin, manatili ka sa kaliwa. Zhu Shenyan, manatili ka sa kanan. Liao Fang, manatili ka sa likod. Sige. Sabi ng lahat, dahan-daang naglakad pasulong. Gumawa ng maliit na banda ang 5 tao, pinrotektahan sila ni Kung Ming sa gitna gamit ang kanyang Great Vajra Body Mantra. Isang nakakatakot na mabigat na lakas ang nagpahirap sa kanila. May impresyon silang may bundok sa kanilang katawan. Ito ay hindi kaaya-aya sa lahat. Walang silbi. Isang water cage ang lumitaw sa kanilang paligid. Deployment. Malamig na sagot ni Lin Feng. Biglang lumitaw ang grupo sa isang ilusyon, ang tubig ay nasa labas. Walang laman ang orihinal na lakas. Kahit na hindi kami makapag-teleport, ito ay kapaki-pakinabang pa rin. Naiintindihan ni Mo Fang ang napakaraming uri ng orihinal na lakas, naisip ni na Zhu Shenyan at Xiao Yin. Una, naunawaan ng mga cultivator ang lakas ng Dao, pagkatapos ay binago nila ito, pagkatapos ay naging celestial Dao, pagkatapos ay maaari silang gumawa ng mga diskarte ni Saint. Karamihan sa mga tao ay nakaunawa lamang ng isa o dalawang uri ng orihinal na lakas. Ngunit napakaraming naiintindihan ni Lin Feng at maaari niyang pagsamahin silang lahat kasama ng celestial Dao, ito ay hindi kapanipaniwala. Gumagundong ang kapaligiran. Madaling winasak ng mga hayop ang bakanteng space deployment spell ni Lin Feng. Ilusyon. Malamig na sigaw ni Lin Feng. Naging madilim ang kapaligiran. Pinagsanib niya ang lakas ng ilusyon na iyon kasama din si Celestial Dao. Si Xiao Yin ay namangha, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang pag-unawa ni Lin Feng sa iba't ibang uri ng orihinal na lakas ay hindi sapat na malalim, kung hindi na niya kakailanganin ng iba, maaari siyang makapasa sa pagsusulit ng mag-isa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong nakauunawa sa isang uri ng orihinal na lakas at isang taong nakakaunawa sa tatlo ay napakalaki. Ang tanging problema ay kapag naiintindihan ng ilan, mahalaga din na maunawaan ng isa sa mga ito sa napakataas na antas. Si Kung Ming, halimbawa, ay umabot sa isang hindi kapanipaniwalang antas sa kanyang orihinal na lakas. Ang mga makahayop na saint ay natulala. Sila ay nasa isang ilusyon at mayroong mga figure ni Lin Feng sa lahat ng dako. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang kumislap ang isa sa mga mata ng makahayop na mga saint, ang ilusyon ay handa ng masira. Napakalakas ng makahayop na saint. Bulong ni Kung Ming. Nakakagulat, ang kanyang Great Vajra Body Mantra ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Cruz. Kung direktang inatake nila ang mga saint, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon, ngunit kung makalusot sila, sapat na ito upang makapasa sa pagsubok. Lumipat si Lin Feng at ang iba pa. May malamig na daing. Parang guguho na ang langit, nanginginig. Isang dambuhalang kamay ang lumitaw at gumalaw patungo sa kanila, maaari nitong durugan ang 5 tao ng sabay-sabay. Ang mga makahayop na saint na iyon ay may napakalalim na pangunawa sa Celestial Dao. Paano natin sila lalabanan? Napakalakas nila. Napagtanto ng 5 cultivator na ang kapaligiran ay naging magulo, mahirap itong lumabas. Hindi man lang ginamit ng mga makahayop na saint ang kanilang buong lakas. Kukunin ko ang panganib, sabi ni Zhu Shenyan. Naiinis siya. Dahan-dahan siyang sumulong ng mag-isa. Itinaas niya ang kanyang naglalakihang mga kamay at lumitaw ang mga bituin sa paligid. Ang makahayop na mga saint ay mukhang naaliw. Isa itong Great Starlight Hand Imprint Attack, hindi masama. Ngunit ito ay walang silbi. Doon. Pasabog niyang sigaw. Naging paputok ang kapaligiran. Ang kanyang Great Starlight Hand Imprint ay biglang naipit sa isang gilid ng espasyo. Nang makita iyon ni Zhu Shenyan, namutla ang kanyang mukha. Kung nandoon ang pangatlong tiyuhin niya, nakalusot na sana siya. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong lubos na nakauunawa sa orihinal na lakas, at sa mga hindi. Sinubukan ding lumabas ni Lin Feng at ng iba pa. Ang 4 na iba pa ay lumipat sa 4 na magkakaibang direksyon, kumbinsido na ang mga halimaw ay hindi maaaring harangan ang lahat. Bumalik ka, isang napakalaking kamay ang gumalaw patungo kay Lin Feng, naglalaman ito ng hindi kapanipaniwalang mabigat na lakas. Hindi tumigil si Lin Feng, binilisan niya, naabot ang hindi kapanipaniwalang bilis. Mabagal, galit na galit niyang sigaw. Bumagal ang napakalaking kamay, naglabas si Lin Feng ng sword energy, dagandong at mga tunog ng pagsabog na kumalat sa hangin. Sumabog ang dambuhalang kamay ng lupa. Tumagos si Lin Feng at muling bumilis. Kawili-wili. Mukhang naaliw ang halimaw. Nakapagtataka, nagawa ni Lin Feng na tumagos sa kanyang Earth Hand Attack. Dahan-dahan siyang gumalaw patungo kay Lin Feng, tila isang napakalaking tore. Ay pakulong. Biglang sabi ni Lin Feng. Ang halimaw ay biglang ikinulong sa isang hola. Kahit na saglit lang siyang natigil sa loob, nang makalaya siya ay naramdaman niyang dumaan ng malakas na hangin sa tabi niya. Lumipad si Lin Feng lampas sa kanya. Tanga. Ang isa pang saint ay lumipat patungo kay Lin Feng. 2 saint na lang ang natitira sa harapan ko, kung lilipad ako, tapos na ako. Sip ni Lin Feng. Pinakondense niya ang isang makapangyarihang Celestial Dao. Hindi ka makakatakas. Malamig na sabi ng isang saint, na nagdulot kay Lin Feng sa isa pang ilusyon.
Hinatak ni Linfang ang mahabang mukha. Ang mga ilusyon ay talagang maginhawa upang makulong ang mga tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2400, huling pagsusulit. Si Linfang ay may advanced na pag-unawa sa mga ilusyon. Nag-aral din siya ng mga ilusyon, ngunit ang kanyang mga ilusyon ay higit na nakabatay sa deployment spells at ang Great Dream of Life Strength. Hindi siya gumamit ng purong lakas ng ilusyon, sa makatuwid, hindi niya magawang tulad ng hayop at direktang gumamit ng mga diskarte sa ilusyon. Sa kanilang pinakasimpleng anyo, ang mga ilusyon ay hindi isang direktang pag-atake, ngunit ang mas makapangyarihang mga diskarte sa ilusyon ay may nakamamatay na pag-atake. Umupo si Linfang na naka-cross-legged at maraming clone ang lumitaw. Sabay pikit ng mata, ang mga Wisdom Kings ay lumitaw sa paligid niya, sila ay mukhang buhay, na nananatiling hindi gumagalaw tulad ng mga bundok. Ha! Sa sandaling iyon, sumimangot si Linfang, at sumakit ang kanyang puso. Siya ay lumitaw sa Yunhai Sect, sa dating teritoryo ng Yunhai Sect, Yunhai. Pinalibutan ng mga tropang Chiexi ang Yunhai Sect at pumatay ng mga tao. Nandoon si Linfang, wala siyang magawa. Siya ay walang kapangyarihan. Patriarch. Nakita ni Linfang si Nangang Ling na nakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Mr. Kong. Umihip ang hangin ng taglagas at kumakaluskos ang mga dahon. Nakaramdam ng sobrang lamig si Linfang. Nagiba ang tanawin, pinalibutan ng imperial na pamilya ni Zuyu ang kanyang ama, si Mengqing ay nasugatan at naging halimaw muli. Hindi. Galit na sigaw ni Linfang. Umiiyak siya. Napakasakit. Sumakit ang kanyang puso. Isang maramag na nakaw ng isip. Pinatuyo ni Linfang ang kanyang mga ngipin, sinusubukang iwanan ang ilusyon. Isa itong ilusyon sa isang ilusyon, ang layunin nito ay pahirapan siya sa pag-iisip. Napakalakas ng ilusyon, at naimpluwensyahan din nito ang kanyang paghahangad. Kailangan kong lumabas. Lumipat ang mga kalaban patungo sa kanya upang patayin siya, at nakaramdam siya ng labis na panghihina. Sa gayong mga ilusyon, ang mga cultivator ay nakaramdam ng kahinaan kaya naging madali silang patayin. Mayroon akong forbidden body, may sarili akong mundo, kinokontrol ko ang lakas ng Diyos, kaya kung kontrolin ang anumang bagay, kasama ang orihinal na lakas. Ngayon ako ay isang mababang antas na saint sa labas ng mundo, paano ako mapipigilan ng gayong ilusyon? Aabot ako sa langit at magagawa kong wasakin ang mundo. Naglabas si Linfang ng lakas ng Diyos, na pumuno sa hangin. Hindi ito pinaghihigpitan ng panlabas na lakas. Bumalik si Linfang sa unang ilusyon, iniwan niya ang nagmumulto. Lumakas ang lakas ng kanyang Diyos. Biglang iminulat ni Linfang ang kanyang mga mata at bumangon sa hangin, pagkatapos ay lumipat siya sa isang puwang. Sa kanyang harapan ay bumungad sa kanya ang isang binata na nakaputing damit. Tiningnan niya si Linfang ng masama at sinabi, "Pwede ka nang umalis, wala akong gagawin sa iyo." Tumayo siya at binuksan ang daan para kay Linfang. Ha? Nagulat si Linfang. "Maraming salamat." Sabi ni Linfang. Ang mga kasanayan sa ilusyon ng hayop ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang ordinaryong mababang antas na mga saint ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya, wala silang paraan upang palayain ang kanilang mga sarili mula sa kanyang mga ilusyon. Hindi nakakagulat na ang mga hayop na iyon ay maaaring sumunod sa mga Diyos. Tumiti ang huling halimaw kay Linfang. Pinabayaan kanyang pumasa, ngunit hindi ito magiging ganoon kadali sa akin. Siya ay malamig, at mukhang mapanganib. Walang sinabi si Linfang, itinapon niya ang sarili sa kanya. Nagulat ang halimaw na nakaitim na damit. Nakakatuwa si Linfang, ngunit makakatakas kaya siya sa huling halimaw. "Hindi mo ako malalampasan," sabi ng halimaw, malamig na ngumiti. Ang kanyang mga mata ay naging itim at lumitaw ang mga vortex. Ang mga vortex ay lumaki at lumaki, gusto niyang ipasok si Linfang sa kanila. Nagulat si Linfang saglit. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pasulong at pumasok sa mga vortex. Medyo kalmado ang itsura niya. Hindi tumigil si Linfang, binilisan niya. Gusto niyang kumawala. Naglabas si Linfang ng nakakatakot na espada na si Qi at kinuha ang kanyang god sword. Mabilis siyang sumulong. Naputol ang puyo ng tubig, tumagos si Linfang sa kailaliman ng puyo ng tubig. Tumalsik ang dugo, at umungal ang halimaw. Napakamatapang. Galit na sigaw ng halimaw. Nagpatuloy si Linfang sa pasulong. Isang landas ang lumitaw sa kanyang harapan, at siya ay dumaong sa dulo ng kalsada. "Bastos, tanga na tao. Sabi ko sa'yo hindi mo magagamit ang saint's weapons." Galit na sigaw ng hayop na nakaitim na damit. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Linfang. Malamig na ngumiti si Linfang at sinabi, "Gumamit ako ng isa, pero ano? Tapos na ako. Naipasa ko ang pagsusulit. Haha. Napakagaling." Humagalpak ng tawa si Zhu Shenyan nang makita niyang nag-breakout si Linfang. Bumalik siya sa dati nilang posisyon. Tumawa siya at sinabi, "Oh Fang, hindi na ako makakasama sa iyo sa lalong madaling panahon. Iiwan ko ang iba sa iyo. Sige, titignan ko muna kung anong meron. Sana ay makapagtipon tayo muli sa lalong madaling panahon." Sabi ni Linfang kay Zhu Shenyan at sa iba pa. Tumalikod siya at nagpatuloy. Tila nagtagpo ang lahat ng mabituhing landas. Isang malaking kalsada ang lumitaw. "Kailangan mo bang talunin ang malalakas na cultivator ng 4 na antas ng cultivation para makapasa?" Nagtaka siya, na nagpatuloy.
May mga pattern ng bituin sa paligid niya. Pagkaraan ng napakahabang panahon, sa wakas ay may nakita si Linfang. May dumating sa harap ko, isip ni Linfang. Nagulat siya. May mangilan-ngilan na tao sa harapan niya, ngunit ang mga taong iyon ay nakatayo lang doon ng kalmado. May isang halimaw sa harap nila, isang baka. Nagulat si Linfang. Iyon ba ang nakakatakot na malakas na baka? May tumalikod at sumulyap kay Linfang. Si Linfang ay namangha, ang titig ng cultivator ay kahanga-hangang malakas. Ang mga taong iyon ay dapat kahit na mataas na antas na mga saint. Naisip ni Linfang. Ang ikatlong tiyuhin ni Zhu Shenyan, si Zhu Shenkuishan, ay hindi pa dumarating. Narito ang batang iyon, hindi masama. Sabi ng isang tao. Lumipas ang 9 na taon at isa na siyang mababang antas na saint, hindi masama. Sa katunayan, hindi masama. Sabi ng isa pa, dumating si Linfang sa karamihan. Tumingin ang baka kay Linfang at sinabing, "Congratulations, nakikita mo ba ang malaking palasyo sa likod ko?" "Oo," tumanggo si Linfang. Nakikita niya ang isang selyadong palasyo. Ang huling pagsusulit ay, "Malalampasan mo ako, at makapasok ka sa malaking palasyo." Sabi ng baka kay Linfang. "Guro, ano ang nasa palasyo?" Tanong ni Linfang. Isang bagay na hindi mo maisip. Walang pakialam na sabi ng baka, medyo kalmado at payapa. "Munting bata, tayong apat ay ilang pinakamataas na nilalang ng makadiyos na libingan. Isa akong supreme being of the earth area, maiisip mo kung gaano tayo kalakas." Sabi ng isang katabi ni Linfang. Nakasuot siya ng mga sira-sirang damit. 4 sa 9 na kataas-taasang nilalang. Dapat silang lahat ay walang katulad na mga saint, mga cultivator sa pinakatuktok. Naisip ni Linfang na namangha. Naririto ang gayong mga cultivator. Naiintindihan mo naman siguro ang nangyayari. Kami ay tulad mo, gusto naming pumasa sa pagsusulit at pumasok doon, ngunit nabigo kami. Ano sa tingin mo ang nasa loob? Nakangiting tanong ng taong iyon. Tumibok ang puso ni Linfang. Ang mga walang katulad na saint ay nasa tuktok na ng paglilinang, kaya't ang gustong makamit ng gayong mga cultivator ay kitang-kita. Gusto nilang maging mga Diyos, espiritual na nilalang, mga Diyos. Ang tanging mga tao na mas malakas kaysa sa kanila ay mga Diyos, mga Diyos. Narinig ko na kung ang isang tao ay kumokontrol sa dalawang uri ng orihinal na lakas at nagawang pagsamahin ng mga ito, maaari silang maging walang katulad na mga saint. Mga master, totoo ba iyon? Tanong ni Linfang. Natural. Pero hindi madali. Maraming mga tao ang kumokontrol sa 5 o 6 na uri ng lakas na umaabot sa kanilang pinakamataas na antas, ngunit gayunpaman, nabigo silang maging walang katulad na mga saint. Nakangiting sabi ng taong iyon. Muling kumirat ang puso ni Linfang. Naunawaan niya ang mga puwang sa pagitan ng iba't ibang antas ng paglilinang ay napakalaki sa mga antas na ito. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming mga uri ng orihinal na lakas ang talagang kinokontrol mo, ito ay tungkol sa kanilang pag-andar. Kung sila ay espesyal, maaari kang maging isang walang katulad na saint. Halimbawa, buhay at kamatayan, mabilis at mabagal, tubig at apoy. Naiintindihan ko, maraming salamat, guro. Tumanggo si Linfang. Naisip niya kung gaano kakilakilabot ang 4 na pinakamataas na cultivator na ito.